So if you're new to running, I'm sure nakita mo rin sa ibang mga runners na ginagawa nila yung mga iba-ibang training methods, ginagawa nila yung mga iba-ibang klase ng runs para mag-improve sila. I'm sure lagi mo nakikita sa social media na merong mga specific sessions na kailangan gawin para mag-improve yung running mo. And I'm sure na overwhelmed ka din sa dami ng information online. So ngayon, this video will be about everything you need to know about running. Anything else is hindi mo pa siguro kailangan malaman. So magsisimula tayo sa question na, how many days should you run per week? So here's what I want you to remember. More running is only useful if you recover from it. Ano bang ibig sabihin nun? Akala kasi ng ibang mga runners, porket tumakbo sila ngayon, tas kaya nila ulit tumakbo bukas, is na-recover na kaagad nila yung run kahapon. Surviving your training is not the same as recovering from it. It's not the same as absorbing it. Our goal is to absorb our training. Our goal is to improve. May iba-iba tayong starting point. May mga runners na nagsimula na wala pa sila talagang alam about sa running. May mga runners na nagsimula na meron na kaagad silang experience sa ibang sports or fit na kaagad sila kasi siguro nag-gym sila. And meron ding mga beginners na wala talagang physical activities before sila nag-running. So, magkaiba tayo ng fitness level and magkaiba rin tayo ng goal. May mga beginners na gusto lang pumayat, may mga beginners na gusto lang nilang i-enjoy yung running. And yung target ng video to is maturuan yung mga runners, yung mga beginners na gustong mag-improve yung running nila. Kasi if seryoso ka sa running mo ngayon, I'm sure na meron ka ng mga sinalihan na race. And I'm sure may hinahabol ka ng personal best. And para makuha yung personal best na yon, kailangan mag-improve ng running mo. Kailangan lumakas ng katawan mo, kailangan mag-improve ng VO2 max mo, gumanda yung running economy mo, and etc. So yung question na how many days per week should you run is nakadepende sa kung saan ka nagsisimula and kung ano yung goal mo. May mga runners na goal nila is to run a 5K, may mga runners na goal naman nila is to run a marathon. As I've said, hindi tayo pare-pareho ng fitness level, so kailangan nating ma-identify, kailangan nating i-assess ng maayos yung katawan natin, i-assess ng maayos yung schedule natin, and yung goals natin para malaman kung ano yung training plan, kung ano yung schedule na bagay para sa atin, kung ano yung sustainable. Pero if you're a complete beginner, I usually recommend 2 to 3 days per week of running. And if you're a beginner with an existing fitness background, I usually recommend 3 to 5 days per week of running. And bakit ba importante yung kung ilang days per week tayo tatakbo? Bakit di na lang tayo tumakbo every time na available tayo? Bakit pa natin kailangan i-schedule or alamin kung ilan lang ba dapat or gaano karami ba dapat? Frequency matters because repeated exposure helps the body adapt from the training. Yung goal natin is to adapt, hindi to survive the training. Kapag tumakbo ka kaagad ng araw-araw for 1 week, tapos beginner ka pa lang, there's a high chance na hindi ma-absorb ng katawan mo yung training na ginagawa mo. And kapag hindi na-absorb ng katawan mo yung training na ginagawa mo, hindi ka mag-i-improve. Yes, kailangan mo ng schedule na sustainable para sa'yo, para matuloy-tuloy mo yung training na ginagawa mo. Pero meron tayong recommended na schedule para sa mga beginners para maging maganda yung progress nila. So if nagsisimula ka pa lang talaga sa running era from not training at all, what we recommend is to separate your training days. Inaalaw nito yung katawan mo, inaalaw niyo yung mga muscles mo, yung mga tendons na mag-recover sa training na ginawa mo before ka mag-training ulit. So for example, if you're training 3 to 4 times a week, pwede mong gawin is Monday, training, Tuesday, rest, Wednesday, training, Thursday, rest, Friday, training, Saturday, rest, etc. So nagkakaroon siya ng interval para ma-recover ng katawan mo yung training na ginawa mo before mo siya bigyan ng stress ulit. Yung common mistake na nakikita ko sa mga beginners is that sinusubukan nilang gayahin yung schedule ng iba. Kahit na alam nilang hindi sustainable para sa kanila. Hindi porket gusto mong maabot yung ganong fitness level. Like for example, yung isang runner na kilala mo, tumatakbo siya ng 7 days per week. Tapos gusto mong maabot yung fitness level niya. Hindi ibig sabihin na kailangan mong tumakbo ng 7 days per week kaagad. Hindi ibig sabihin na kung ilang km yung tinatakbo niya, ganun na rin karami yung tatakbuhin mo.
You need to choose a number of days that you can repeat every week. Yung magiging sustainable siya sa schedule mo and magiging sustainable siya sa katawan mo. So what is Zone 2? I'm sure if naghanap ka ng mga training method sa social media, narinig mo na rin si Zone 2. Zone 2 is easy aerobic running. Hindi siya specific pace. Yung goal nito is to build endurance while keeping fatigue manageable. Nakikita ko kasi sinasabi ng iba na yung Zone 2 daw is to recover. Hindi siya to recover. Kasi Zone 2 still adds load to your body. Ibig sabihin, ang goal niya is not to let your body recover. Rest day or recovery run yung mag-aalaw sa katawan mo na mag-recover. It helps you build endurance. In a way na hindi madadagdagan ng sobra yung stress ng katawan mo sa training. So yung feeling ng Zone 2 running is yung nakakapagsalita ka pa habang tumatakbo ka. Yung kaya mo pang huminga ng maayos, kaya mong huminga sa ilong. And syempre, hindi ka masyadong pagod. So nakadepende yung kung ano yung magiging Zone 2 mo sa environment mo. Minsan kasi, may time na fatigue talaga yung katawan mo or may time na mainit yung panahon or paakyat yung tinatakbuhan mo, kailangan mong bagalan yung pace para magstay sa Zone 2. And if beginner ka talaga, nakakasimula mo lang sa running, hindi mo kailangan ma-stress sa pagtakbo sa Zone 2. Kasi kung pipilitin mong tumakbo sa Zone 2 lang, nandun ka lang sa pace na parang naglalakad ka talaga. What you should do is, wag mong tignan yung heart rate sa relo mo kasi most of the time, they're inaccurate. Kailangan mong hanapin yung feeling na kaya mong tumakbo ng tuloy-tuloy. Okay lang kahit hinihingal ka ngayon, okay lang kahit hindi ka pa masyadong komportable, kailangan mong masana yung katawan mo sa pagtakbo. Ayun lang yung kailangan mong isipin. Hindi mo muna kailangan isipin yung Zone 2, hindi mo muna kailangan isipin yung mga interval workouts. Kailangan mo munang tumakbo ng tumakbo without a target distance, without a target pace. Mag-set ka lang ng duration ng kung gaano katagal mo kayang tumakbo, tapos ayun yung gagawin mo. And sa mga beginners naman na meron ng background sa fitness, pwede nyo nang bigyan ng contrast yung training nyo. Pwede na kayong tumakbo ng Zone 2 for most days, tapos mag-add ng mga hard workouts for at least 1 or 2 times a week. But the idea of Zone 2 is to control the effort first. And then the pace will follow. So if meron ka ng background sa fitness mo, bukod sa Zone 2, ano pa ba yung training na kailangan ginagawa mo? The training that I recommend for beginners is not the hard workouts. Hindi yun yung mga race pace workout, hindi siya yung mga VO2 max workout na nauubusan ka na ng hininga sa pagtakbo. What I recommend is the threshold. So yung threshold is hindi lang siya pang beginners. Ginagamit din siya ng mga elite, ginagamit din siya ng mga Olympian sa running. Threshold is a controlled hard running. Hindi siya all-out effort. The idea is to improve the pace you can sustain. Yung pinagkaiba niya sa easy running or Zone 2 running is hindi ka tumatakbo ng sobrang komportable. Tumatakbo ka ng hinihingal ka, pero kaya mo pa rin ituloy-tuloy for at least 1 hour. And kadalasan, yung threshold workouts is often divided into intervals with short recovery. For example, instead of running for 20 to 25 minutes threshold, pwede mong gawin is 4 times or 5 times 5 minutes threshold with 1 minute to 90 seconds rest in between those intervals. So yung mga beginners, kailangan muna nilang ma-improve yung threshold tolerance nila. Kailangan muna nilang ma-improve yung tolerance nila before sila magkaroon ng mga mabibigat na workouts. So paano ba natin pwedeng i-structure yung training week natin? Yung usual structure na ginagawa from beginner runners to advanced, 70 to 80% ng weekly volume mo is easy lang. Which means 20 to 30% lang ng training mo is yung magiging threshold or hard workouts. An example is if you're running for 4 times a week, pwede mong gawin is Monday, easy run, Wednesday, doon ka mag-a-add ng threshold, Friday, easy run ulit, and then Saturday, doon yung long run natin. Ginagawa natin usually yung long run sa pinakahuling araw ng training week natin para magkaroon ng time yung katawan natin na i-recover yon. Since yung long run, yung pinaka-stressful na training sa week natin. So it's usually recommended na after ng long run, meron tayong rest day. So how long should your easy run be? Yung mga complete beginners, nagsisimula yung easy run nila from 20 to 30 minutes muna. And yung mga baguhan talaga na walang fitness background, nagsisimula sila sa run walk. So hindi muna sila tatakbo ng tuloy-tuloy para ma-maintain nila yung easy effort. Kasi if beginner ka talaga na hindi ka pa sanay tumakbo, kapag tumakbo ka for the first 1 to 3 minutes, magiging easy siya.
Pero kahit mine-maintain mo lang yung pace na yon, kapag tumatagal na yung duration ng run mo, humihirap na siya. Kaya kailangan mo munang mag-add ng walk breaks. Yung mga beginners naman na meron ng fitness background, pwede silang mag-start sa 30 to 40 minutes. Pwede na silang tumakbo ng tuloy-tuloy if kaya nilang i-maintain yung easy effort sa session na yon. So yung duration, nakadepende talaga siya sa fitness level mo, sa training history, sa frequency ng training mo, and syempre, sa goal mo. So yung tanong na ulit-ulit ba dapat yung training every week? Kung ulit-ulit yung training mo every week, maganda siya to build consistency. Pero habang lumalakas ka, hindi pwedeng umuulit lang din yung training. That's why yung mga athletes, every week, nadadagdagan yung volume ng training nila. Before ka mag-add ng intensity, mag-add ka muna ng volume. For example, every 2 weeks, mag-add ka lang muna ng 5 to 10% ng volume mo. So for example, ngayon, yung duration ng easy run mo is 30 minutes. By next week or after 2 weeks, pwede mo na siyang gawing 35 or 40 minutes na. So before ka mag-add ng intensity, kailangan mo munang i-add yung volume. Hindi pwedeng habang nag-add ka ng volume, dinadagdagan mo na rin yung intensity ng training mo. Kailangan niyang maging balance. Kailangan ma-handle ng katawan mo yung training load. So kailangan maging gradual yung pagdagdag ng training load natin. The best training plan is not the hardest plan. Hindi porket mahirap yung training mo, ayun na yung best para sa'yo. The best training plan is the one you can consistently complete, recover from, and gradually progress.